everyone, this is again your friend. My name is Angel and welcome po kayong lahat sa ating programa ngayong gabi na may pamagat na Tonight with DJ Angel. At syempre, bibigyan na naman natin ng puwang ang isa sa mga karanasan ng ating viewer na nagpadala ng kanyang karanasan. Narito ang kanyang kwento. Dear DJ, hindi ko akalain na isa rin ako sa magbabahagi ng kwento ko sa iyong programa. Ako po si Rosemary, 42 years old, may asawa, walang anak. 7 years na po kaming kasal ng asawa ko. Inuna namin ang aming kinabukasan kaya pareho kaming nagtrabaho sa ibang bansa. Pinlano namin na hindi muna magkaanak. Naging maayos naman, DJ, ang lahat. Nakapagpundar kami at mayroon na kaming bahay at negosyo. Lumipas pa ang mga taon, DJ, na umuwi na kami sa Pilipinas at dito na nanirahan at nagpanimula ng isang negosyo. At nung nagpasya na kami na magkaanak, ay kami ay nagpa-check up nga, DJ. At nalaman ko At doon ko nalaman, DJ, na mahihirapan na akong magkaanak. Dahil bukod sa may PCOS ako, at dahil na rin sa aking edad. Okay lang naman sa asawa ko. Tanggap niya at okay lang ang madalas niyang sabihin sa akin. Dahil hindi naman daw niya ako pinakasalan nang dahil sa magkaroon lang kami ng anak. At muli, DJ, naroon ang agam-agam sa aking puso. Simula nung nalaman ng aking biyanan. Dahil nga sa madalas na pangungulit niya, ay napagpasyahan namin na aminin sa kanya na baka hindi na namin sila mabigyan pa ng apo. At mula noon, DJ, nagbago na ang pakikitungo ng aking biyanan. Madalas kapag may bisita ay lagi niyang binabanggit o parang napapahiya ako na sinasabi niya na hindi na kami magkakaanak. Araw-araw, gabi-gabi ay iniisip ko na sana nga ay tugunin na ni Lord ang aming dalangin na mabigyan ng kahit isang anak man lang. Oo, DJ, hindi ko maikakaila na matindi ang aking kalungkutan dahil sa balita na yon, pero unti-unti ko naman siyang tinatanggap naming mag-asawa. Subalit nakadagdag pa sa aking alalahanin ang aking biyanan. Ano po ang aking gagawin, DJ? Natatakot po ako na hiwalayan ako ng aking asawa. At dagdag pa doon, DJ, ang minsay pagpaparinig ng aking biyanan. Umiiyak na lang ako sa isang sulok. At ang sabi naman ng asawa ko ay pabayaan ko na lang
At ang importante ay nagkakaintindihan naman kami. Dapat ko bang pagkatiwalaan ang kanyang mga salita, TJ? Maraming salamat. Sana malinawan ako sa aking mga katanungan sa aking isipan sa pamamagitan ng iyong payo. Nagmamahal, Rosemary. Thank you so much, Rosemary, sa iyong pagtitiwala. Ayun. Maraming salamat sa pinadala mong iyong problema or karanasan sa buhay, at sana ay makapagbigay kami ng konting payo para nang sa ganon ay gumaan kahit papano ang iyong nararamdaman. Alam niyo mga kaibigan, ang usaping kagustuhan na magkaroon ng anak o maging isang ina ay isa sa mga napaka-sensitive na topic or paksa sa aming mga babae. I can say na itong aking payo ay masasabi kong isa sa mga masela na paksa. Marami akong kakilala, kaibigan or close person na dumadaan sa mga ganitong suliran bilang isang asawa at bilang isang babae. So ang kanyang problema, sabi niya, ay tanggap naman namin na hindi kami magkakaanak. Pero ang kanyang inaalala at yung nagpapabigat pa sa kanyang damdamin ay yung kanyang biyanan. Dahil yung kanyang biyanan ay may, alam nyo yun guys, na yung kagustuhan syempre na magkaroon ng apo, siguro syempre that's the happiest na yugto ng isang lola o ng isang biyanan, ayun, na magkaroon ng apo, makita nila ang kanilang apo. Okay? Makasama, ma-enjoy, okay? At minsan ma-spoil na rin. Ayun, so sabi ni letter sender, nasasaktan siya na minsan ay kapag nababangkit ng kanyang biyanan, kapag may bisita na hindi na siya magkakaanak, ay nasasaktan daw siya. Siyempre, ilagay natin yung sitwasyon na to sa katayuan ni Rosemary. Nandun yung eagerness niya, yung gustong-gusto nilang magkaroon ng anak. Pero hindi binibigay sa kanila. Hindi pa yung tamang pagkakataon. Sabi niya ay tanggap nila. Tanggap na namin. Kung hindi kami magkakaanak, okay naman. Pwede namang mag-ampon siguro, hindi ba? So that's the option. At kung may naman, may pera-pera dahil sa technology natin, ay pwede namang IVF or siguro ginawa naman nila yung paraan na kaya nila. In terms doon sa medically, okay? At yun, nakakapagdagdag sa burden or sa stress nitong ating kaibigan na si Rosemary, yung kanyang biyanan, okay? So masakit nga ito at hindi ko gustuhin ng sino man na lumagay sa ganitong katayuan. Una, sana 'di ba? Sana maintindihan din natin yung mga ganitong kababaihan na dumadaan sa kalungkutan, sa kagustuhan nila na magkaanak pero wala o hindi sila mabigyan ng anak. So sometimes even our comment, yung ating mga pagtatanong ay nakakaapekto yun. Hindi natin alam na yung sinabi natin that will make them sad, diba? That will make them frustrated, okay? At disappointed in everything. At doon ay baka maging cause yun ng alam yun, ng anxiety, o diba? So sana maging careful tayo, okay? So alam mo, maglaan ka ng panahon na ipagdasal mo yung biyanan mo. Okay? Ipagdasal mo na sana ay naroon maintindihan yung kalagayan mo para hindi na makadagdag pa sa pinagdadaanan mo. Okay? Ipagdasal natin na kung ano man yung kalooban niya, tanggapin natin ng bukal sa ating kalooban.
At kung ibibigay naman yun, ay isang napakalaking milagro para sa atin. Hindi ba, Rosemary? Maging mabuti ka pa rin sa iyong biyanan, maging mabuti ka pa rin sa kanya. Okay? Kahit mahirap o dahil naiinis ka o dahil may tampo ka, may galit ka, well, pakitaan mo pa rin siya ng kabutihan. Kasi hindi natin masasabi na this time, maybe hindi ka niya na-appreciate. Pero pagdating ng panahon na kung saan kailangan niya ng tao or kailangan niya ng tulong, di ba? Lalo't syempre may edad na yung biyanan mo. You can never can tell, di ba? Malay mo ay doon mapakita mo sa kanya na in your ways, na sa pagiging mabuti mong manugang, ayun, at sa iyong malawak na pag-intindi, ay ma-realize na dumating yung panahon na yon, siya mismo nasasabihin niya na sa sarili niya na hindi batayan pala, at doon niya ma-realize na nagkamali siya, hindi ba? So thank you so much, Rosemary, at ang aking payo sa iyo, nawa tatagan mo pa ang iyong kalooban. Humingi ka ng tulong sa ating Diyos. Yung pagdarasal natin na sana pagkalooban ka ng anak, kayong dalawang mag-asawa. Siyempre, anuhan din natin, samahan natin ang sipag. Alam mo na yon. Okay, maraming salamat sa iyo, Rosemary, ngayong gabi sa iyong pinadalang liham, at sana sa munting payo ay kahit papano nakatulong ito at naibsan ang iyong kalungkutan. Tulog natin kay Lord kasi siya naman ang the best na mag-solve at maglagay sa ayos ng mga bagay-bagay. Minsan may mga bagay na parang ang hirap sa atin ayusin, pero in His ways, ang ways niya ay iba. O yun. Nagiging magaan, nagiging komportable, at nagiging mainam ang lahat ng bagay. This is again your DJ. This is DJ Angel. Salamat sa iyong time, Rosemary, for sending your story this evening, at sana kapulutan natin ang aral. Maraming salamat din sa mga magbibigay ng kanilang payo para sa ating story this evening. Okay, so welcome po ang lahat. You can comment your payo or your advice to Rosemary dito sa ating video, at alam ko mababasa niya ito. Thank you guys. This is again your Angel, at salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating programa, and also sa pagtsatsaga sa aking long video tulad nito. Thank you guys. Have a pleasant evening to all of you. Good night.